Ang sabi ko kay mama, hindi nga caregiver yung hanap niya. Ang hanap niya yung partner na aalagaan siya at pwede niyang galawin anytime. Sabi ni mama, okay lang yan. At least mapapaganda yung buhay ko. Yung sahod na 700 a day, mapapaganda yung buhay ko. Nung bata pa ako, wala sila mama at papa palagi sa bukid at naiiwan ako sa mga tita ko sa side ng mother ko. Grade 4 ako ng mga panahon na yun at bawat alis nila mama ay iniiwan nila ako sa tita ko na ang tawag ko nga ay mama na rin. Nasa 10 years old ako nung time na yun at ilang beses din ako nagalaw ng mga pinsan ko. Hindi ako makapagsalita sa mama ko kasi alam kong hindi siya maniniwala sa akin dahil sobrang laki ng tiwala niya sa mga yon. Anak ng pare yung isang pinsan ko at anak naman ng presidente ng simbahan yung isa. So paano ako paniniwala laman sila ng simbahan. Nung 24 years old na ako ay nasa ibang bansa na ako kasama ng ate at ng mama ko. Pero ang mama ko noon iniwan kami noon sa ere. Akala namin magtatrabaho siya dito, yung pala may partner na siya na foreigner. Year 2013 yon nung iniwan niya kami. Sabi niya pa nga magtatrabaho siya at iniwan niya kami kay papa. Takot akong magkaroon ng jowa. Wala akong sineseryosong lalaki na after 2 weeks or 1 month ay binablock ko na sila. Kasi iniisip ko na baka lang din yung habol nila sa akin. Ngayon ngay halos 1 year and 6 months na ako dito sa ibang bansa at paiba-iba ako ng trabaho. Nag-babysitter, restaurant staff, English tour guide sa isang kilalang museum. Hindi ko kinaya yung work ko sa museum dahil sa ilang oras ako maglalakad at akyat panao para lamang ito yung mga customer. Wala pang 1 week nang mawalan ako ng trabaho, inoffer sa akin ng ate ko yung work na caregiver. Pinuntahan ko yung work na sinasabi ng ate ko kasama siya. At ang sabi ng lalaki, yung hanap niya isang caregiver na magiging partner niya. Kaya ang sabi ko kay ate at kay mama na work yung hanap ko at hindi partner sa buhay. Tsaka sobrang tanda na niya. Dagdag pa ng lalaki na ibigay lang daw ako ay susuportahan yung needs ng pamilya ko at ako. Ang sabi ko sa kanila, hindi natin masasabi yung susuportahan niya tayo dahil ang gusto niya ipakasalan niya agad ako. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niyang magiging maganda yung future ko at ng family ko. Sabi ko, willing akong mag-work at alagaan siya at ipagluto at ipaglinis sa kondo niya. Pero yung aasawahin niya ako, hindi ko yun maibibigay. Sa sinabi ko, nagalit sila sa akin. Dahil sobrang swerte ko na raw dahil papakasalan ako. Ang hirap naman nung basta na lang akong ibigay sa taong hindi naman namin parehas kilala. At nung nag-offer sa akin yung lalaki ng 700 a day para alagaan ko siya at paliguan ko siya, pinusya ko ni mama na pagtiisan ko na raw. Wala akong tiwala sa lalaki pero ginawa ko yun dahil yun yung gusto nila. Dahil na rin na nasa ibang bansa kami at nasa poder nila ako. So nagstay ako sa kondo ng lalaki. Nililinis ko yung kondo niya, pinagahain, pinapakain at nagpapamassage siya sa akin. Nung unang gabi ko sa kondo niya, sinabi niyang paliguan ko siya at hubaran ko daw siya. So pinaliguan ko siya at minasage ko yung buong katawan niya. At dahil doon, sinabi ko kay mama na hindi ako komportable sa trabaho ko. Ang sabi ni mama, ego mo lang yan. Ganyan talaga ang trabaho ng caregiver. Sabi ko kay mama, hindi nga caregiver yung hanap niya. Ang hanap niya yung partner na alagaan siya at pwede niyang galawin anytime. Dagdag pa nila na okay lang yan. Ang mahalaga yung mapapaganda yung buhay mo. Sa sahod kong 700 a day, mapapaganda yung buhay ko. Tapos gagalawin niya ako anytime kung kailan niya gusto. Sabi ko, hindi ko pwedeng ipagamit yung katawan ko dahil lang sa sinabi niyang magiging maganda yung future ko. Dahil sa sinabi ko, nagalit sa akin si mama at ang sabi niya, umuwi na lang daw ako sa Pilipinas. Nung time pa nga na umuwi ako kila mama, nagulat pa sila sa akin. Nga ang sabi, Bob ka, bakit ka nandito? Bakit mo iniwan doon? Mamaya masulot yun ng iba. Ang swerte mo na nga doon, magiging maganda yung buhay mo. Habang naiyak ako, bumalik ako sa kondo ng lalaki. Pagdating ko sa kondo ng lalaki, nakasalubong ko siya. Sabi niya sa akin, nag-message ako sa'yo na huwag ka munang umuwi dito ngayong gabi. Sabi ko, hindi ko nabasa kasi nagdadrive ako. At nalaman ko na meron siyang kikitaing babae na babayaran niya para lang sa gabing yun. And then pumasok na ako nun sa kondo at ang sabi niya, I wanna sleep with you. I really want you tonight. At di ko na mapigilan yung sobrang likot ng kamay niya nun. Tumanggi ako at ang sabi ko, hindi pwede. Sabi niya, edi umalis ka at maghahanap na lang ako ng lady. Na isang sabi ko lang nandyan na agad. Sabi ko, sige, aalis ako. Sinabi ko kay mama lahat yung nangyari nung gabing yun. Sabi nila, matanda na yan. Paano kang gagalawin? Matanda na nga. Yung sinasabi mo na yung nangyayari, pero ganun pa rin yung sinasabi nila sa akin. Ngayon nandito ako sa friend ko at iyak ako ng iyak sa nangyayari sa akin. Iniisip ko na bakit sila napayag na galawin ako ng lalaking yun. Napakasakit isipin na ganito nila ako itrato. So ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sobrang gulo ng isip ko. At kung uuwi naman ako sa Pinas, wala akong magiging trabaho dahil malayo kami sa bayan. Sobrang gulot, sobrang bigat na yung nararamdaman ko. Pahingi naman po ako ng advice pati na rin sa mga viewers mo. Letter sender, Caitlyn.
Bakit hindi daw yung ate mo na lang or yung mama mo na lang ang magpabugaw sa sarili nila? Total mukhang kaya naman nila parang ang sisiw lang sa kanila. Talaga ba matanda na kaya kailangan ng pagtiyagaan? Kalimitan pa nga sa matanda yung pa nga yung mas mahilig Grabe yung 700 a day ha. All around pati tubo lilinisin mo. At ang sabi swerte mo na daw at baka daw masulot pa ng iba. Ang chipipay ng ate't ina mo no. Ning mala Cinderella yung buhay mo dyan. Siguro naman may mga trabaho na pwede sa'yo dyan. At least nandyan ka na no. Diba grab mo na lang yung opportunity. O diba nandyan ka naman sa friend mo. So habang nandyan ka, maghanap ka ng work na carry mo. Kasi kung uuwi ka dito sa Pinas, high expectation, low salary yung sistema. Idagdag pa natin yung 21 pesos meal ng NEDA. Diyos ko, buraot talaga.